Maayong hapon mga kaigsunan kag mga kauturan. Ari naman kita sa aton nga pagtuon. Nawa ara kamo sa maayong sitwasyon sa likod sa pandemic hao ang COVID-19 or coronavirus. Ang ini nga programa ginadala sang Clear Messages Ministry nga ang handom namon kamo matagaan sang klaro na mensahe halin sa Biblia kag kita tanan magabenepisyo sa sini nga programa. Ang aton nakaupod sa sini nga hapon, una si Brother Orvar Bacolod, kag ang ikaduwa si Brother Nerd Mariano, kag ang aton nga ikatlo nga upod sa sini nga kahaponon amo si Sir Lloyd nga aton nga guest speaker sa sini nga hapon. But before kita mag sugod sa sini nga programa, aton kamustahon ang aton nga mga upod sa sini nga hapon. Brother Orval, kamusta ka dira? Kag ano ang sitwasyon mo dira sa Cebu? Yes, sa kaluoy sa Ginoo kapaglaom Jed ug sa akong mga kauban. Maayo ra gyud ang atong sitwasyon despite enhanced quarantine. Kita nagapasalamat sa Ginoo kay nakahimo ta inaning programa nga diin atong ma-expose ang mali nga pagtulunan sa mga reform or mga offshoots nga nigawas sa iglesia. Og akong ginatimbaya ang atong mga hinigugma nga mga kahigalaan, sabi na akong mga hinigugma dira nga membro sa una sa Mindanao Reflectors. Maayong adlaw diha kaninyo o kanimo kapag lawom nga naminaw, maayong adlaw diha. So madamo gid nga salamat per Orbal sa pag-upod sa amon sa sining pagtuon. Brother Nerd, din kasubong daw katawhay dira sa imong sitwasyon. Ari ako subong sa kilid sa dagat. Amo ni ari ako sa kubo kay grabe subong ang panahon, grabe ka init. Amo na nga gapahangin ko diri kag nami diri ang pwesto para sa aton nga pagtuon. Ako gid nagapasalamat sa Ginoo sa pihak sang pandemic crisis nga nakahiwat kita sining programa. Kag nagapasalamat ako sa imo Brother Jed nga imo ako ginatagan sang tion nga mangin kabahin sang ining program sang Clear Messages Ministry. Kag akon man ginapangamusta ang aton mga viewers nga magasuporta sa ining programa kag labi na gid sa akon mga kaupdanan nga mga literature evangelist. So kabay nga ang Ginoo magapadayon sa aton nga programa sining kahapon. So madamo gid nga salamat Brother Net sa imo nga pag-upod sa amon nga aton nga pagtuon. So may ara kita sing guest speaker nga isa sa mga gwapo sa una, tong una yung sa una sa subong gyapon sa sini nga hapon amo si Brother Lloyd Sabala. Brother Lloyd Sabala, kamusta ka kag diin ka subong? Una sa tanan, maying hapon sa tanan kag maying hapon to Jed sa kag sa akon nga makaupdanan so ari ko subong sa Bacolod no nakapauli ko diri naligad ato ko sa Basay Negros Oriental nagatrabaho but before quarantine nakapauli kag karon diri lockdown. Ginabi-abi pud nakon ang nagalantaw sa FB or sa iban nga sa online nga makalantaw sa sining ato ang ginhimo subong kabay pang ang Ginoong Dios magapakamaayo sa inyo sa aton tanan. So madamo gid nga salamat Brother Lloyd Sabala, Brother Nerd kag Brother Orval Bacolod nga sila sige padayon pakig-upod sa aton sa paglantaw kag sa pag-discuss sa sini nga mga issue. So sa sining hapon nga atis kita magtuon aton ayon si Brother Lloyd Sabala sa aton nga pagpangamuyo. Magapangamuyo kita halangdon og mahigugmaon nga Dios sa giasamon hulam nga kabuhi sa sining kahaponon. Kami nagapasalamat sa imo, sa imong kaayo, sa imong pagbantay, sa pag-preserve sa among kabuhi nga nakaabot kami sining nga takna. Ginoong Dios, kami nagapangabay sa ilang espiritu nga magapunsad sa tagsa-tagsa nga kabay nga ining amon pagahimuon na ayon sa imong kaubuton kag padasig, makahatag pagpaat sa amon mga kaigsuonan ako sa diin
may ara pagduha-duha or may ara or na limbungan ay hansang mga iban nga mga pagtulunan ka Ginoong Dios kabay pa nga kami nga nagadala sining programa giyahay kami bay ang imong karakter igasuklob nimo sa amoa agud nga ang karakter nga makita karon hindi ang amon ko galingon kundi ang imong Ginoong Dios. Salamat sa pagpamati sa akong pangabay. Inaamong ginalaw mga matubag sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. 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 So, Brother Lloyd, kag Brother Nert, labi na gid si Brother Urban. May ara isa ka programa nga ging discuss sa aton nga amigo kag lantawon naton sa siningapon kung ano ang iyang programa. Amo ini. Sa mga kausama, yung pagpaminaw na usab ka natong tanan, nag-welcome kita sa atong tulmanon, kanilang mga orasa, lain ang usab ng atong diskutanan. Usa na usab ka interesante nga topiko nga atong pag-iskutan. Atong ning tuluhan, the Three Angels logo and the New World Church logo. So may ara siya sing programa nga ging tagaan sing topiko, the Three Angels logo and the New World Church logo. So may gina-compare siya ang ilang logo nga amo ang Three Angels message logo ko no kag ang New World Church logo nga sa pihak amo ang aton nga logo. Gani ang iya ginhambal amo pa ini lantaw naton ang video. So karon igala atong hisgutan ang bahin sa pagtuong Kristohanon sa pagtuong Adventista. Then adunay duha ka logo nga inyo nakita sa screen igsoon. Una kining adunay tulo ka manulunda nga naglupad sa kalibutan ug adunay logo nga mao'y presenting logo sa mga sa General Conference karon. So makita naton nga una ang ilang logo tapos ang ginhambal nila sa side sang ilang logo amo ang aton nga logo ginhambal pa gani nila nga General Conference. Hindi gid sila magambal sang Seventh-day Adventist Church. Gani aton lang tawon kung ano ang ila ginhambal nahangunod sa aton. Lantaw naton ang video. Ato pang punan igsoon sa letter 98, no? Matod pa ni Mrs. White, the Lord has been pleased to give his people the third angel's messages as a testing message to bear to the world. Unsa daigson, nahimuot ang Dios sa paghatag ngadto sa iyang katawhan sa ikatulo or tulo ka mga manulunda alang sa tibuok nga kalibutan. Muna nga kini nga logo igsoon, kini nga mensahe nato mao gyud ni ang gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga mo'y pagadad-on ngadto sa kalibutan. So makita nato na gamit sa writing ni Ellen White nga nahamuot kuno ang Dios sa tatlo ka angheles nga maghatag sang mensahe sa bilog nga kalibutan. This is the last message sa bilog nga kalibutan. Kag ang iyang hambal amo ini. Ngani kung atong basahon ang pinadayag kapitulo 14 sa bersikulo 7 igsoon kini nga mensahe nagsulti nga wala ni katapusan atong basahon gani 14:17 nag-ingon size of city og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan og kini may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala sa nanagpuyo sa yuta. So kini daing mensahe sa tulo ka manulunda igsoon wala ni katapusan. Muna kung atong ilisdan ang atong logo basi nagpailan na igsoon nga ato nang giilisdan ang ato nga mensahe. So nakita naton nagamit siya sa writing ni Ellen White nga nagpointed to nga ang Three Angels message amo ini ang mensahe nga katapusan dira sa kalibutan. Kag nagamit siya sang teksto nga ang tatlo ka anghel nga nagadala sing mensahe nga ang ining mensahe everlasting gospel. Pero ang iya nga conclusion kay wala na dito ang aton nga Three Angels na logo kuno. So wala na kita sing ikatapusan nga mensahe sa bilog nga kalibutan. Brother Robert, ano ang imo mahambal diri nga matuod bala nga wala na kita sing Three Angels message kag wala na kita sang everlasting message? Ano imo mahambal sa iyang comment, Brother Orval? Sa ato ang higala nga nag-explicar no nga gitanaw nato sa video
nga wala gyud siya kasabot sa iyang istorya. Mm. Ug ato makita mga kaigalaan ug ato mga nagtanaw sa atong Facebook viewers nga ang kani nga tawo iyang purpose lang gyud nga pangdaot gupon ang ginatawag nga Seventh-day Adventist pinaagi lamang sa logo. Okay? So iyang accusation mga kaigalaan nga lahi na daw ang logo tapos ilisda na ang mensahe. Kana moingon gyud ko nga dili na siya tinuod kay ang three angels message naagyapon sa ato as Seventh-day Adventist mao na nga atong nga mission nga ipangwali nato ang three angels message. Ug karon para mahayagan ang imong kunahuna nga nagsulti ug kanato sa nga mga abyan nga mga ligawas na sa atong nga iglesia unsa man gyud ning logo para masabtan nato ang ginatawag nga logo. Unsa meaning sa logo? Logo is defined as the recognizable and distinctive graphic design, stylized name, unique symbol or other device for identifying an organization. So in other words, kapag laon, ang logo di ay unique na siya nga style to represent or to symbolize something to represent the organization. So sa una nga iya nga kuan ipakikita nga logo, mo na siya ang atong dating nga logo. Actually, as a matter of fact, wala ko nasayod mga 20 years nga gigamit na nato. But then natay updated nga logo. Pero ang mensahe, ang symbol, wala gyapon na wala gi-update, gipa-equip pa gyud sa kinatawag nga mga mensahe. O ato makita ng atong logo, di ba? Na flame, okay, flame tulo. Tapos na Bible, o na cross, okay? So, ang three angels message, wala gyapon nawala sa ato ang logo because the three flames are the symbol of three angels message according Daria. The flame, okay? This is the shape formed by three lines encircling an implied sphere. The lines represent the three angels of Revelation 14, circling the globe, and our commission to take the gospel to the entire world. The overall shape forms a flame symbolic of the Holy Spirit. So that means kapag laom, nga ang iglesia, nga ang Seventh-day Adventist, labi na ang logo nato, nagsimbolo din ng tulo ka flame, nga ipangwali nato ang maayong balita, ipangwali na, dalo nato ang gospel sa tibuok kalibutan, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. That's why kung imo makita ang atong logo, ipangwali nato nga si Ginoong Hesus sad haduol na magabalik. Kung kana nga pagtulunan kapag laom, ang sentro ana, okay? Or makita na nato ang kanang mga meaning na sa kasulatan. And the center of our logo nga kita na luwas mao si Ginoong Hesus. So mga kaigalaan, mga tigpaminaw karon, dili ta moadto sa uban, dili ta moadto sa offshoots, sa atong abyan nga offshoots o sa mga reforms. Para moasa ginatawag nga meaning sa ato ang logo. Kay kani iyang ginatawag nga New World Church logo, lahi na siya kapag laom kay gi-inverted nila ang logo sa Seventh-day Adventist, which is not true. Which is not true. And kana ilang gikuan nga we are somewhat like related sa Catholic Church, sa pagan. So ato makitaan nga dili na mao ang interpretation. So only us who can give the right definition of our logo kapag So sa aton pa Brother Orval, ang ila logo hindi na sa ila. Originally sa aton na halin. Pero ging update lang laton ang aton nga logo. Ginagamit lang nila nga daw ila kuno logo pero hindi nagali halin sa ila. Originally sa aton ina halin Brother Orval. Kani makita naton nga hindi matuod gid ang ilang ginhabal nga gina-accuse sila kag ginagamit nila nga logo nga ila gid pero hindi gali sa ila. So Brother Lloyd, ano ang imo madugang dira sa ilang accusation nga wala na kuno sang three angels message sa aton o kon wala na sang everlasting gospel sa aton kay wala na kuno sang three angels message na kung sa aton logo. Brother Lloyd, matuod bala ang ilang accusation sa aton?
Okay, so well symbol ni Sir Orval, no, bahin sa aton nga logo. Meron ako dugang gamay, naghambal diri ang Adventist Review, October 12, 2016. In-post ni siya ni Sir Emeraude Victorin. Naghambal siya, the meaning of the logo reflects the core values of Seventh-day Adventist Church. Its foundation is the Bible, the Word of God, shown open because its message should be read and put into practice. Central to that biblical message is the cross, which is also a central feature of the logo. Above the cross and the open Bible is a burning flame that represents the Holy Spirit, the messenger of truth. So, ang ako nang mahambal sa ila, gina-criticize nila ang aton nga logo, no? Kaya silang ginambal nga hindi maayo nga kuno abi ang logo naton is mayara na kuno siya influence sang Roman Catholic Church. Ang akong mahambal Sir Jed is siguro ang hambali Sir Orval gani mamangkot sila sa nag-obra sina sa logo. Kaya you know what mga kaigsunan, ang aton nga organization, ang Seventh-day Adventist Church, hindi nakatawo ang nagahimo sa desisyon. Hindi lang si President Ted Wilson ang gahimo sang decision. No, kahimo sang mga decision sa atong simbahan is not one kundi tanan. Mayara kita for example abi kaning annual council, no? Ang tanan nga mga presidents throughout all the divisions magtigom tapos magdesisyon, magplano. And I believe kana siya nga logo nato nga ginhimo last way back 1997, kana siya nga logo gindesisyonan sang tanan yung Seventh-day Adventist Church. So kung akong pamangkoton abi mas maayo subong ang ato nga logo kumpara or kayo makita man gid ang literal nga angels nga nagalupad pero subong may mga meaning ang ato nga logo, like for example kaning name, no, mga gasimbolo sang angels message kini siyang flame, gasimbolo po siya og Holy Spirit, may ara pa Bible, like unlike before nga wala to siya Bible tapos wala siya sang cross, no. So mas marami subong makaigsunan na ato ang logo. I believe ang amo nambal ni Sir Orval nga mas maayo nga pamangkuton ang nag-obra sina. Nag-obra sina makaigsunan, the body of Christ, ang church gid mismo, not isa lang ang nag-obra. So madamo gid nga salamat Brother Orval nga sakto gid nga wala kita ya nag-obra sina isa lang kundi naghatag gina sing desisyon whole church ina gani mamangkot siya hindi sa iya nga perspective kundi sa perspective naton kung ano ang meaning sina kay hindi nga maghatag siya sang iba niya conclusion. Partner net ano ang imo mahambal sa iya nga accusation nga wala na kuno sang three angels message kay wala sang three angels message nga nako nga makit-an sa aton nga logo matuod bala ina Brother Nerd? Dili na tinuod Brother Jed. Actually ang iya ginpakita is duha ka logos. So kung mo itun-an ang mga story sang logos, damo nga logos ang Seventh-day Adventist. However, nung 1997, amo to ang bag-o atong may cross ato nga. And it's the most recognizable element of our existing visual identity system. So amo na siya ang the most recognizable nga amo na siya ang above sa tanan nga logo. Kay iba man ang aton logo sa Philippine Publishing House, iba man ang logo sa PPH. Pero para ma-designate ang Seventh-day Adventist Church organization is amo to nga logo. Now, ginabag to kagina nga once nga mag-inquire kita sang meaning, dito gid kita magkadto sa Seventh-day Adventist kay ang comment dire, it is we Seventh-day Adventist members should give that symbol meaning. Why? Because of the meaning it already holds, establishing over 20 years of brand equity. The shapes of the symbol remain largely unchanged from the original. So, amo na siya nga iba tuod ang picture sang logo but they have the same message nga ginhambal to kagina ni Sir Orval. Kag kun imo lang tawon, ang meaning is the central to that biblical message is the cross. Amo nga may cross ang ara sa tunga kag hindi lang man three angels nang ilang nga gin-accuse sa aton kay ang aton bag-o subong nga logo may ara na nga cross. So amo nang isa nga gina-accuse nila sa aton. Pero sa Bible gina-emphasize naton
nga symbolic meaning kag according sa aton nga organization, this is the shape formed by three lines encircling an inclined sphere or three angels message. Ara gyapon ang meaning sang three angels message. Now, siguro isa ka statement nga akon ma-share, ano ang connection sang cross kag sa three angels message. Diri sa signs of the times, ang habal diri, tell them the blessed story of the cross of Calvary. This is the great central theme of all wisdom. Kay kung imo man notice, ang ilang nga logo wala sang cross. Oo. So according kay Ellen White, tell them the blessed story of the cross of Calvary. This is the great and central theme of all wisdom. That is the central of our message. We preach the three angels message, but the center of the three angels message is the cross. In additional, according to Ellen White, sa Selected Messages, Volume 1, page 372, several have written to me inquiring the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message and verity. So according to Ellen White, the center of the three angels message is justification by faith, and isa ka connection sa ining quotation diri sa Trials to Triumph. Ang habal diri, the connection of the cross and righteousness by faith, that is the center of the three angels message. According to Ellen White, Trials to Triumph 111, paragraph 1, if those who today teach the word of God would uplift the cross of Christ higher their ministry. So kung may ara subong nga gahatag sang mensahe, i-uplift dapat ang cross of Christ higher their ministry, then what would be the result? Would be far more successful. Christ did provide God's love for man. It is our pledge of salvation, and to remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. So ang conclusion ni Ellen White nga ang cross may ara connection, ang cross sa justification by faith, and justification by faith is the center of the three angels message nga ginaakyos nila sa aton nga nadula, pero however wala kag ini nagapadayon tubtob sa katapusan. So madamo gid nga salamat Brother Nerd. Even si Mrs. White naghambal sa aton nga may ara siya sang warning, makita naton sa Selected Messages, Volume 1, page 179, paragraph 3. Ang hambal diri, there are those who pick out from the word of God and also from the testimony, detached paragraph or sentence that they may be interpreted to suit their ideas, and they dwell upon this and build themselves up their own position. Ang habal dito nga may ara ko ng mga taho nga magakuha gid kuno sa Biblia o kon quotation sa Biblia kag sa iyang writings. Pero ang hambal ni Mrs. White, God is not leading them. Wala nagalid sa ila. Kani makita naton nga puno sila sing accusation, wala man sang punto. Kag makita man naton Brother Nerd nga ang three angels message ginhambal ni Ellen White nga makita naton sa testimony volume 9 page 19 paragraph 1. In a special sense of Seventh-day Adventists have been set in the world watchmen and light bearer. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. Ano ning last warning? Ang hambal diri, the proclamation of the first, second, and third angels message. Makita naton nga ang last warning amo ini ang third angels first, second, and third angels message. Dira mismo makitaan kag dira mismo sa aton, which is amo ang Seventh-day Adventist Church. Sila hindi na silang Seventh-day Adventist Church nga original kay mismo nagaangkon na sila kag wala sila sing three angels kung sa matuod lang. Gani makita naton sa writing ni Ellen White man nga hambal diri, Seventh-day Adventist, among his God representative has called to be ambassador for him in the last work of salvation. Ano inang last work? Bing quotation ni Mrs. Ellen White, ang Revelation 14. Ano dira ang Revelation 14? Amo ina ang three angels message. Ang habal niya dire, the truth of the message will not decrease but will increase. So ang three angels message
magaproclaim sa bilog nga kalibutan nga amo ini ang last work of salvation mangin increase. Gani may ara kita nga Hope Channel, may ara kita nga 3ABN, may ara kita nga mga Facebook Live, may ara kita nga mga say nga programa, it will proclaim sa bilog nga kalibutan. Tila gani radyo-radyo lang, hindi pa mabatian sa iban nga kampo. Pero kita ya, bilog nga kalibutan, hindi lang radyo-radyo, TV, lahi nga mga technologies, sila lang kawayan, pero kita ya, do barko-barko na kita. Kani matuod nga, hindi ini matuod ang ilang accusation sa tag-usa sa aton nga ang angels message wala na sa aton. Ang hambal ni Mrs. White ara sa aton kag ini mangin increase sila ya mangin decrease. Brother Orval, ano ang imo mga idugang sa aton nga punto kag makadto kita sa ikaduhang last comment. I agree with Brother Lloyd, no? Nga dili lang usa ka tawo ang nag-decide ni. Actually, it was decided by the executive committee members or council. So pangutana kinsa man day ang members sa kaning council according to that sa website nga i-publish ni Pastor Ted Wilson.org. 343 member committees include Seventh-day Adventist representatives from around the world. And then in addition to that, General Conference officers, vice presidents, department heads, each of the 13 world divisions are represented by its officers, union, conference presidents, and some pastors and laymen. So ang pangutana dira, gihatagan ba sa Ginoo o kagamhanan ang ato ang executive council or ginatawag na general conference or GSC incision, mga members or representatives. So atong tanaw, no? Testimonies for the Church, Volume 9, page 260, paragraph 2. Nag-ingon dari, at times when a small group of men entrusted with the general management of the work have in the name of the General Conference sought to carry out unwise plans to restrict God's work. I have said that I could no longer regard the voice of the General Conference represented by these few men as the voice of God. So, the General Conference is the voice of God. And this is not saying that the decisions, a General Conference composed of an assembly of duly appointed representative men from all parts of the field should not be respected. God has ordained that the representatives of His church from all parts of the air, when assembled in General Conference, shall have authority. The error that some are in danger of committing is in giving the mind the judgment of one man of a small group full measure of authority and influence that God has vested in His church in the judgment and voice of the General Conference assembled to plan for the prosperity and advancement of His work. So, in other words, kapag lang, ginatagan sa gahom ang ato ang General Conference, ang ato mga representatives of every church all over the world. God has given us the authority to plan for the prosperity and advancement of His work. So, dili ni siya nga sulagma lang, na mao ni siya. But then, they are carefully planning for the advancement of work. So, second one, I disagree nga, ipangwali ang maayong balita sa tibok kalibutan. Kung imong tanawon ang ilang binuhatan, wala man ko yung mga grievances, pero kung imong tanawon, asa man day sila nagapamunit. Sa ato araw mga iglesia, wala man sila gitatawag na public evangelism. Di naman sila mawali nga publiko. So, dito lang din sila sa Adventist, nagapamungwet sa aton ang mga membro. So, kana no, mga hinigugma, nga kana tibailhan, nga dili gud sila ang tinuod nga nagasulti sa kamatuoran. So imo makita nga na sila ang ilang nga purpose lang para dauton, para ang mga kapatiran nga maluya mawala sa pag-alagad. So let's be careful with the wolves, no? Nga naga-sumsum sa iglesia. So madamo gid nga salamat Brother Orval nga
tuod gina nga sila mga wolves kag tama ka delikado kadto kita sa ikaduwang video. May ara siyang video nga isa ka isyu kag aton pamatian amo ini. Sa libro nga The Two Babylon, page 197, the same sign of the cross. Isang pagmuingon teksto nga, lahi man tong cross sa Katoliko, lahi man ang sa Sabadista, lahi man to. Matod pa sa Two Babylon, sama gyud nga porma sa cross. That room na worship was used in Babylonian mysteries was applied by paganism to the same magic purposes. So unsa day sama gyud gyapon nga porma ison. Bisan pagtutukan nimo wala gyud kalainan ang cross sa Badistag sa Katoliko. So ang habal niya nga ang cross kuno sang Sabadista which is ang Seventh-day Adventist kag ang Katoliko pareha kuno wala gyud kuno kinailain. Gani ang habal pag niya amo ini. Kay pagano lagi na. Sa The Two Babylon, page 197, niingon ang maong libro, promptly calls, no? Prangka nga pagtawag ha, the cross, this pagan symbol. Dili malalig son, unsa di ang cross, pagano nga simbolo. Una nga, kung ang Sabadista na anay cross, unsa pa may kalainan sa Katoliko. So makita naton nga nagamit siya sing reference nga mo ang Two Babylon kag ang mystery o Babylon mystery which is same lang sila author kag same man nila ginagamit kag ang cross kuno iya sang pagano kag konektado ini sa Katoliko gani ang iyang conclusion amo ini. Usa sa nag-design na si Brian Gray, no? Himuan niya mga meaning, usa sa meaning sa cross, gamatod pa niya gospel kuno ang cross, no? Ang meaning sa cross sa logo na to. Pero asa mabasa sa Biblia ug sa sulat ni Ellen G. White, sayon ra kayo na istorya isoon pero gikinahanglan pamatud-ana nga naay suporta nga teksto or naay suporta nga spirit of prophecy aron nga tuhuan ang maong sumbong. So makita naton nga nagamit siya sang The Two Babylons kag the Babylon Mystery which is the same author kag ang habal dito nga ang cross kuno iya gid sa pagano kag ang habal to nga diin kuno mabasa nga ang cross gospel o kon mensahe sa Biblia kag sa writing ni Ellen White. Akon kuhaon ang una nga nagamit siya sing The Two Babylons. Sa research, may ara sang isa ka reference nga makita naton sa apologeticindex.org nga mismo si Ralph Woodrow nga siya nagamit ina sang the two Babylon Mystery ang hambal dere. Woodrow, Babylon Mystery Religion, first published in 1966, was based on finding in Alexander Hislop old books. So makita naton si Woodrow nagamit ini sa Babylon Mystery Religion, ini ginsulat kag findings ni Alexander Hislop nga old books. Makita naton old books na ini. The Two Babylons originally published in 1853, which detail and ways in which he said Roman Catholicism borrowed pagan's religion. Woodrow Evangelistic Association income from the sales of the book exceeding all other book sales on the subject of pagans origin of Roman Catholic practices. So gipamatud-an ni Ralph Woodrow nga ini halin sa Katoliko pero ang hambal diri niya all seems well until high school teacher informed him that much research Hislop old book was unreliable. So ang hindi nga libro ko no hindi ini maayo kag hambal diri unreliable. Kani ang hambal gani sang isa ka amigo sang isa ka author man kag amigo ni Woodrow kag ding kuha ini kay Hislop. Pride is such dangerous and deceitful things. Amo na siya, gagamit siya sang amo ini nga libro, pero this is pride kag deceitful thing. It snare us and forbid us from admitting even to ourselves that we were wrong in what told us to other people believe. Ang habal ni Woodrow nga sala kuno ang ini nga libro nga gingamit nila nga ginahatag sa tao nga mapati. Gani si
ang amigo ni Wardroff naghambal makit Andre naton, si Wardroff is only Christian author I was ever seen who honest enough to admit that he was wrong. Si Wardroff mismo yang nga nag-admit din hambal sang iyang amigo nga sala gid ini nga libro ginagamit pa gani nila sala pa kani pagkita naton nga old books na ini unreliable nga research kag hindi maayo nga ginagamit pa pagkita naton sila wala naga-progress kay ang sa Biblia ang matuod nga iglesia nagag-progress nagalight sila ya wala nagalight do kumbaga kita sunlight sila Christmas light do kumbaga kipat-kipat lang ilang suga sa ato ya kusog ani hindi matuod na ila ginambal nga amo ni kay sala gani nga libro ginagamit pa so brother Lord ano ang imo mahambal sa iya nga ginambal nga ang cross kuno iya sa Katoliko kag siya sa pagduraan sa pagano kag ang cross kuno wala ini sa Biblia nga gospel ini kag wala ini sa writing ni Ellen White matuod bala ina brother Lloyd ano imo mahambal. So kung aton i-research bino ang the beginning abi sa damo-damo siya nga sunulatan aton manabalaan na ang word nga cross na mention for almost siguro mga 300 times more than sa akong nga pag-research abi no. So di naton makita makigsunan kay Ellen G. White nga bugat kayo ang cross no bugat kayo ang cross kung aton pud i-research bi sa New Testament no ang cross mga 28 times wala ko nasipyat makigsunan so dira naton makita makigsunan nga kini siyang cross may ara na siya dakong importansya sa Biblia kag sa writing sa Ellen G. White no so karon akon to ikuan ani ang ilang pag-quote nyo sa teksto abi nakatong na-present siya bahin sa cross ng daot niya ang akong ma-advise sa iya is siguro anay ang himuon niya dada yung mga kaigsuran is iya anay lang taon ang whole context bi kung ano gibala ang message nga or ano gibala ang ang whole message bi sa sina nga chapter kay basibag for example makaigsunan ang iyang ginahambalan ni Ellen G. White is hindi sa aton kundi basibag sa iban or the point is dapat hibaloon niya ani ang context mga kautulan kay basig ginkuha niya na siya nga sentence para lang mag-support sa iya di ba lang di ba I think magtuo man kamo kay sa iban nga mga kay sa mga kauturan kung aton abibasahon ang sinulatan ni Ellen G. White no ang word nga cross na mention sa madamo-damo nga bisis no madamo-damo gid nga bisis kagon aton pod to see on ang New Testament sa Biblia madamo pod nga basis kin mention ang cross so dira naton ma-generalize or ma-conclude nga kini siyang cross mga kauturan is very important kung may ara dako kayong may dako kayong kaimportansya sa Ginoo kay Jesus Christ kag amo pod makaigsuonan sa kay Ellen G. White karon makaigsuonan hambal diri sa our high calling no page 46 paragraph 2 akong basahon nagambal diri sa Ellen G. White remove the cross hambal niya from the Christian and it's like blotting out the sun which illumines the day Wow. and dropping the moon and the stars out of the firmament of the heavens at night. So imagine makaigsunan, buta abi naton sa earth kung mawala ang sun, what will happen to the earth? Syempre dulom. Syempre ang bulan hindi man magsanag, kay syempre ang bulan dito magakuha sang light sa sun. So kung kuhaon naton ang cross sa ato ang pagtuo, sa ato ang pagka-adventista, dako kay impact. Naghambal pag ni Ellen G. White diri, the cross of Christ brings us nigh to God. So ang cross makigsuon amo ang nagpaduol sa aton Dios nga amahan, reconciling man to God and God to man. The Father looks upon the cross, upon the suffering He has given His Son to endure in order to save the race from hopeless misery and to draw man to Himself. Without the cross, kung wala sang cross, ato na siya abi isikway. Without the cross, there is no connection with the Father. So see? So nabatian niyo na makisunan. Din ingon diri, no unity with the Lamb in the midst of the throne in heaven. No welcome reception of the wandering who would return to the forsaken path of righteousness and truth. No hope for the transgressor in the day of judgment. So wala ta sing paglaom kung kanang cross ato siya is itagumili or aton isikway. Tinambal ni Ellen G. White diri,
Without the cross, there is no means provided for overcoming the power of our strong foe. Last statement, Ellen G. White, every hope of the race hangs upon the cross. Then kung nagahang ang atong paglaom sa cross, ano ang ilang statement dito habal nila nga gina-forsake na nila ang cross kay Babylon. O nagkuha lang sila teksto sa writing sa Ellen G. White, tapos gin-judge din nila without knowing kung ano gid bala to ang message sa whole context. Isa ginahambal lang to ni Ellen G. White. Ang kwan bala, ang majority ang cross gibag isikway na gid ba? Hindi kagaron hambal to niya sa iyang statement kay na Sir Jed nga mabasa ba sa Biblia nga ginahambal nga ang gospel may ara relasyon sa cross, may ara din siya mabasa. Mabasa ba? Mabasa. Mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. Akong basahon diri Sir Jed ha. Hambal diri. For Christ sent me not to baptize. Sino naghambal sini? Sino ang author sa Corinthians? Or si Paul. So, si Paul naghambal, for Christ sent him not to baptize, but to preach the gospel. Ano iwali daw niya? Ang gospel, di ba? Then hambal niya diri, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Verse 18, tandaan natin yung mga kisunanan. Please, kung meron mong Biblia sa nagalantaw, basahan. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So ang pagwali ko bahin sa cross, sa ila kabuangan. But unto us, hambal ni Pablo ha, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen? Amen. Amen? So kung lang taon natin, verse 17 to verse 18, may ara relasyon ang gospel kag ang cross. Ang cross, kay hambal diri sa verse 17, but to preach the gospel. So ang ginawali niya is ang gospel. Pag abot sa verse 18, for the preaching of the cross. So makaigsuunan, kung lang taon maginaton dira ang gospel, sino dira ang main character or ang center sa maing balita? Si Kristo. Kung ano man ang natabo sa iya, nagpakalansang siya sa cross. So kung ato ni sikway ang iyang ginhimo sa cross, makaigsuunan, wala kita sing paglaom. Kay ang atong paglaom, dira nagaangot sa cross sa pagpamamatay ni Kristo. Amo na ako mahambal, Sir Jed. So madamo gid nga salamat Kuya Lloyd or Brother Lloyd sa imo nga manami nga punto nga may relasyon gid ang cross sa aton kag sa gospel. Nantaw naton kay Brother Nerd nga matuod bala iyang accusation, Brother Nerd, nga mabasa bala sa Biblia ang cross amo ang gospel kag sa writing ni Ellen White. Opo, Brother Jed, nabasa gid naton kay nabasa na to kagina ni Brother Lloyd kag ato nakita nga tama kaathag ang connection sang gospel kag sang cross. Gusto ko balikan kagina ang iyang view kay nag-coach siya dito sa Babylon. Dito siya nagkuha sang view para idiin niya ang cross is pagan. So actually, wala na to nalantaw ang konteksto kung ano to nga cross ang gina-emphasize dito. Basi kon literal, kaya ang aton man ni symbolical. So, dira na to makita nga ang iyang view, ga-coach siya sa iban nga view para tirahon ang aton nga pagpati sa cross. Dapat makadto siya sa view sang Seventh-day Adventist. Kung sa debate, agud maperde mo ang isa ka argument sang kaaway, dito ka makuha sang reference sa iya mismo. Kay kung dito ka magkuha sa iban, bias na siya. That is why i-probe niya nga bisan sa aton nga sinulatan nga ang cross is pagan. Hindi siya magkuha dito sa guwa or amo ni gani nga dahil wala siya kakita sa writings of Ellen White, ang iya na lang ginimo dito siya nagkuha sang reference sa iba nga kung aton lang tawon ang way sang iyang accusation, hindi siya bias, ginakuha niya ang pabor sa iya. So amo gani nga ginabalik-balik naton to kag ginabasa nga ang maka-explain sang aton nga meaning hindi ang tagaguwa, hindi ang Catholic, hindi ang any organization, but only the Seventh-day Adventist could explain the meaning of our logo. So kung balikan nato ng explanation sa aton nga logo, ang cross is the centrality of the gospel na makita naton sa
ginhimo ni Jesus Christ dito sa cross. Kag ginhamal na to kagina nga ang General Conference amo ni siya ang nag-decide para ang ining logo mahimo naton as updated kita kag amo ini magadala sang kabuuan kay damo kita nga klase nga logo. Pero ini nga logo ang magadala sang pagkakaisa or unity sa aton nga organization as a Seventh-day Adventist. Kag ginbasa man to kagina diri sa last day events ini makita sa manuscript releases page 17 to 116 1898. It has been some years since I have considered the General Conference as the voice of God. So kung ano ang decision sa General Conference, considered na siya as the voice of God. Kag it Amen. is the Amen. Seventh-day Adventist ang maka-explain sang meaning sang logo compare sa iba. Kay kung kuhaon naton ang views sang iban, lain din na siya. So pawi gid na siya. So amo lang na ang akon nga mahambal dira nga dapat ang view diri siya makuha sa Seventh-day Adventist. Diri siya makuha kay amo ni ang aton explanation. Gani akon mabalman Brother Nerd, no nga nagamit sila sa two Babylons, the mystery of Babylon. Nga makita naton ang author sina Presbyterian minister. So nagamit sila sang inang libro, hindi man sa aton dapat magamit sila libro nga aton nga against man sa aton nga pamatudan nga matuod gid ang ila ginambal. Pero lataw naton sa iban naton nga logo sa 1863 amo ning logo sang Adventist man sang una. So may ara sang duha ka angeles which is against man na against gina sila sa literal nga cross kag even sa symbolikal pero nga wala sila nag against sa ining duha ka angeles nga which is nahong na gid mismo kag makitan man naton sa sang last ang iban nga logo makitan sa 1870 may ara na cross pero hindi pa sila against pero sa sine lang sila against makita naton sang last nga logo cross Ark of Covenant kag ang ining Reign of Sith. So 1870 na ara pa si Mrs. White, buhi pa si Mrs. White, ara ng cross pero nga hindi sila against. Kung makita man naton sa iban nga year may ara sa ato nga our life cross blah blah. So may ara cross pero hindi sila against. May ara pagit sa piyak. May ara cross sa kilid. Nga hindi sila against. 1911 na Nga hindi sila against. Gani mismo huyang Ara pa si Nancy White. ara pa si Mrs. Ellen White. Mrs. White. Nga huyang kaayo ang ilang nga stand kag accusation nahangunod sa sini nga cross sa aton updated. Pero sa the rest nga mga logo nakikita cross na daan. Gani ang habal ni Mrs. White sa Bible Commentary volume 6 page 1113 in the cross all influence center from it. All influence go forth. It Influence. is the great center of attraction. Ano man, Attraction. for it is Christ gave up his life for human race. This For the is human the race. that is to move the world. So makita naton Amen. nga ang cross it is a center of influence kanuman kay napatay si Jesucristo dito sa cross nga gingluwas kita sa Amen. aton nga mga sala. So hindi sila agree sa cross kay tungod wala sila naluwas sa ilang nga mga sala. Gani makita man naton sa Testimonies volume 6 page Volume 6, 132 Page 132. ang abal dito. The Bible rules Bible rules are to be to be the guide. guide of the daily life. The cross of Christ is to be the theme. So, ang cross ni Kristo, theme. Sila wala sila tema. Ambot kung ano ila tema, pero ang ato niya, the cross of Christ is to be theme. Gani makita naton nga ang cross naton ara sa tunga sang aton logo nga nagapamatuod nga Christ-centered church kita. Amoy na ang aton nga ginapatihan. Brother Orval, may ara ka sang idugang nahangunod sang ilang nga ginambal. Mo na mga kaigalaan o atong tig-tanaw no sa ato nga Facebook live nga magbantay ta aning
mga tawhana nga musulod lang ni sila sa iglesia, magpailang nga sila Adventista, pero sila dahil ilang ginapangkamang once nga mahigala na nila, invite na og kaon o hinay-hinay nga indoctrinate nila ang ilang mga kinutuyo aron nga mapawala ta sa tinuod nga iglesia. That's why sa Biblia sa Buhat 20 dito, no? Buhat 20 versikulo 20 maybe o 30 nga si Apostol Pablo nag-warn na kanato nga musulod ng mga lobo. Nagaingon ang kasulatan, nang hibalo ako nga sa tapos sa akong paggikan, pasudlon kamo sa mga lobo nga mabangis ug dili nila pasayloon ang kanon. Ug gikan sa kaugalingon ninyong pundok panindog ang mga tawo nga magasulti ug mga butang nga balik-ad sa pagbulag sa mga tinunan sunod kanila. So magbantay ta mga kaigalaan nga nay mga lobo nga magusulod nga ilang i-twist ba ang kamotoran o kaning argument ni ining brother nato nga ang iya lang gyud nga ginabuhat pandaot lang gyud sa Seventh Day Adventist. Daghan kayo siyang mga propaganda, mga accusation nga imong tanaw murag limpyo kayo siya, pero kung imong tanaw ng kasulatan mugawas di ang tunay nga kulor ni ining tawhanan eh. So nag-ingon diri sa Galatia 5:11. Dugang ni siya sa gi-share ni Brother Lloyd sa unang Korinto 1 versikulo 17-18. Pangutana, nagwali ba si Apostol Pablo? Okay, duha ka teksto nga ato makita, no? Galatia 5 versikulo 11. Nagaingon. Okay, so ako basahin sa English, no? But as for me, my friends, if I continue to preach that circumcision is necessary, why am I still being persecuted? If that were true, then my preaching about the cross of Christ would cause no trouble. So, si Apostol Pablo, mga kaigalaan, iya gid nga wanted, no, nga magwali sa cross ni Ginoong Hesus nga walay kagubot. Pangutana, makaikyas ba ni mga enemies sa cross? Oh. So, lagi mga mga tao nga kontra kayo kaning cross. Okay? So, ako nagahiskot mga kaigalaan kay kung mao ra gyud na ilang trabaho tapos walay dili sila magbag-o, unsa man gyud ang giingon sa kasulatan. Akong tanawon sa Biblia, okay? Nga makitaan sa Pilipos. Kuna mo yung mga Biblia, no? Pilipos kapitulo 3 versikulo 18 o 19. Nagaingon ang kasulatan, o sa pagkasayon sa gugma ni Kristo ang nagalabaw sa tanang pag-ila aron mapuno kamo sa tanang kahupangan. Okay? Tama ba niya akong tekstuhan eh? Okay. 18. Okay, ako basaw siya. Tama, no? Okay, 18. Mga ligon kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, sa kasangkaron o sa gitaspon o sa kahabugon o sa kahadladmon. 19. O sa pagkasayod sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang pag-ila aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. So kani di ay mga enemy, no? Sa huli mga panahon di ay sila di ay sumala sa Biblia, sila di ay the end is destruction. So, kung atong tanawon sa kay Ellen White, na may suporta, nag-agree ba siya sa giingon ni Apostol Pablo na siya nagwali sa maayong balita, may tungod sa cross? Okay. Atong tanawon ang giingon ni Ellen White. Okay. So, nagaingon diri mga kaigalaan. Ipangita, no? So, nagaingon the Acts of the Apostles, page 484. Nagaingon, Paul did many things. From the time that he gave his allegiance to Christ, his life was filled with untiring service. From city to city, from country to country, he journeyed, telling the story of the cross, winning converts to the gospel, and establishing churches. Kita mo? Si Apostol Pablo, madasigon sa pagbuhat, sa buluhaton sa Ginoo, ug iyang ginapangwali
ang istorya sa maong cross, unsa may naa sa cross? Mo ni siya sa atong nga doktrina sa 28 fundamental beliefs, lesson 9 ni siya. Okay? So dire ato makita ang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga pinaagi sa iya nga pag-antos, kita na nga ayo. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita na ulit diya sa Ginoo. O pinaagi sa iyang kamatayon, ipakamatayron ta sa Ginoo. O niyan ang atong na-experience sa Ginoo. As a response, kita na naghimong masulundon diya sa Ginoo. O ato na sa ipangwali ang cross nga diin si Kristo naghatag og paglaom diha kanato. So pangutana, giingnan ba ang workers nga iwali or i-push ang cross, ang kadaugan sa cross? So nagiingon diri Christian Service, page 228. The Lord is in need of workers who will push the triumphs of the cross of Christ. So kanindot mga kaygalaan ug tan-aw sa atong Facebook nga ang Ginoo nagakinahanglan siya og mga workers nga ipangwali nato ang maayong balita sa katawhan o ipangwali nato the cross of Christ. So unsa pa man gyud ang giingon? Naba siya giingon sa mga ginikanan, kani ginikanan na gyud sa pamilya. Katapusan na niya, no? So nagingon diri sa Testimonies volume 7 page 11. Parents, do not neglect the work waiting for you in the church, in your own family. This is your mission field of missionary effort. The most important work you can do is to place your children on the Lord's side. When they hear, deal with them tenderly, yet firmly. Let them unite with you in opposing the evil by which Satan seeks to destroy the souls and bodies of the human beings. And then, he said, share with them the secret of the cross. Secret that to you means sanctification, redemption, and eternal victory. So gabay pa sa atong mga ginikanan nga nagapaminaw karon na atong i-share ang kamatuoran sa pag-antos sa pagkamatay ni Ginoong Hesus nga naghatag kanato og kaluwasan o pinaagi niya ng kaluwasan, nagatawag kanato nga kita magkinabuhi nga balaan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. So madamo gid nga salamat Brother Urval nga Well said. matuod gid Brother Lloyd kag Brother Nert nga ang cross ara sa writing ni Ellen White kag ara gid sa Biblia nga aton gid napamatud-an. Gani may ara siya sing ikatlo nga argument nga aton lang tawon amoy. Mo tingali nga usa sa presidente sa General Conference ngadtong 1989-81 niingon ang presidente sa General Conference, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Nabasa na sa Adventist Review, March 5, 1981, page 3, na ang presidente sa General Conference patut pa ano na po ilahi nga Catholic Church karon. Ug kinsa ang ipasabot niya ang Seventh-day Adventist. So makita naton nga sa Review and Herald na ay kuno lahi nga Catholic. So may ara siya mga ginambal kag may ara pagid amo ini. Ano naman? Ang logo, ang mga sign, Pengasians 3. pakita naman nato sa atong simbahan. Inyong tanawan ni Son, ang luyo nga Inverted. sa sa Papa sa Roma, makita nato ang cross. Sa ilang mga libro, pinabitbit sa Papa sa Roma ang cross. Nga naman, kay iya ay yun nga simbolo. Ikwintas ni sa mananap ng mga pintas, ikwintas ni sa Papa sa Roma, kay iya yun nga simbolo. So makita naton nga ang hambal niya nga ang Seventh-day Adventist kuno o kung lahi na subong nga nangin Catholic na kay tungod sa cross amo niya nga conclusion. Kani Brother Nert matuod ba lang ang Seventh-day Adventist nangin nahimo nga Roman Catholic? So ano imo mahambal dira Brother Nert? Hindi gid pwede na mahimo Brother Jed kay kung naton lang tawon sa history nauna ang Catholicism bago ang Protestantism. So belong kita sa Protestantism na nag-protest against sa Catholicism
Kaya nakahibalo kita sa history nga nag-abot ang Great Reformation or Advent Reformation. Amo gani nagwa gani kita. So dira naton makita nga sa history ang connection sa Catholicism kag Protestantism separate. So amo na nga may ara subong nga ginatawag nga economical movement kay gusto pagaisahon. So kung aton lang tawon, hindi gid matawag ang aton iglesia nga Catholic kay hambal ni Ellen White, there is no other name. Sakto The gid. Seventh-day Adventist is not a Babylon. So amo lang ni ang iglesia nga ginatagan sa Ginoo sang kamatuoran, depository of the truths, especially commandment keeping people. So ang point ko dira nga ang Seventh-day Adventist hindi ginaton mahambal na nga Catholic. Although may ara duha ka universal churches, the Roman Catholic Church, because the word Catholic means universal. Universal. Amo niya nga to na Seventh-day Adventist gina-considered in is universal kay almost ma-cover naton ang pila ka mga nasyon sa bugos nga kalibutan may ara nga Seventh-day Adventist. Pero kung tawgon nimo nga ang Seventh-day Adventist is Catholic, hindi na siya. Ato nga i-check, gusto ko i-check ang ato nga reference. So part man isang pagtuon ang aton ini nga ginahimo. So hindi gid ko mag-agree sa iya konklusyon nga ang Seventh-day Adventist is Catholic. So mana siya naman. So makita naton Brother Nerd nga wala man to nagambal nga Roman Catholic, di ba? Wala man to nagambal Roman Catholic. Ang hambal dito, Catholic, wala lang siya guro kaintindi kung ano ang meaning sang Catholic siguro. Siguro yung eskwelahan lang grade 1, grade 2. Base wala siya nakaintindi sang Catholic. So ang meaning sang Catholic ya universal. Universal. Matungkid nga ang Seventh-day Adventist Universal Church, hindi Roman Catholic Church. Kay gingbase niya sa krus kuno naghatag man na punto. Way man na naghatag sang punto. Ang punto dira, ang church, it is universal church, meaning Catholic, pero hindi Roman Catholic. So, Kuya Lloyd, ano ang imo mambal dira sa iyang accusation nga ang Seventh-day Adventist nang inhimo kuno Catholic tungod sa cross? Ano imo mambal dira? Mag-agree gid ko sa imo Sir Jed sa imo ang proposal no nga ang Seventh-day Adventist is a Catholic or a universal church kay nga no there are almost more than 200 countries kana mga 200 countries tuan na siya sa Seventh-day Adventist truth. What I mean may mga Adventist sa po dito sa sinang mga country balta nga this church is universal or Catholic pero wala man ito gin state nga we are Roman Catholic. Ako lang taon natin ang mga doctrine or ang mga ang truth sa Seventh-day Adventist almost nag-against man or opposite man sa Roman Catholic. Like for example, ang bahin sa Stay Dead, ang pagpati bahin sa kung ang tao mapatay, ang bahin naman sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Then may ara kata doctrine bahin sa change of the Sabbath from Saturday to Sunday wherein dira gyud ma-point out nga ang Roman Catholic ang nag-fulfill. So makaingon ta mga kaigsunan nga it's impossible gyud nga yang gina-propose ng Adventist na nagdampig na sa Katoliko. Kabisan gani sa in my experience Sir Jed, sa ako ang kinabuhi dito sa eskwelahan, ang pinaka number one gyud nga gina-persecute sang Roman Catholic ang Seventh-day Adventist gyud. Ang mga Baptist, born again, Iglesia ni Cristo, almost ilang mga doctrines gamay lang man ang kaibahan sa Katoliko pero ang Adventista gid halos tanan against gid sila sa pagkaon sa mo nang makahambal gid ko nga ang Adventista wala nagdampig sa Katoliko sa Roman Catholic Church nga simbahan. So madamo gid nga salamat Brother Lloyd. Gani may ara pa siyang ihambal Brother Orval kag Brother Nerd. Aton pa matian amo ini. Nga naman, kung atong i-highlight ang cross nga naa sa tong logo, dili lang kay ordinaryo nga cross. Kung inyong tutukan igsoon ang cross Gihapon. makita nato nga ang cross nga naa sa tong logo inverted cross. Then unsa man ang inverted cross? Wala siya. Anti-Christ na cross. So makita naton nga ang Catholic ang Seventh-day Adventist nangin Catholic
kay tungod naay cross. Kag ang Tungod sa cross inverted kuno o kon ginatawag nga naay cross ang Seventh Day Adventist. Kag ang Seventh Day Adventist nangin anti-Christ na kuno kay tungod sa cross. I don't know kung matuod na. So kuwaon naton kay Brother Val. Brother Val, ang Seventh Day Adventist bala anti-Christ na ina ay tungod sa cross. Yes, salamat kayo, Jed. Okay. Kung sa ato ang igsuon, nga wala gyud nakasabot sa doktrina o wala gyud nagbasa sa ato ang mga pagtulunan o sa Biblia nga nalay siya mga gabay nga kuan no para lang gyud na i-accuse. So sa kadaghan sa atong referensya gaina nga ato pagani ipangwali nganong maingon mga nga anti-Christ. So Sa aton pa Brother Orval, wala siya nakaintindi kung ano ang ginatawag nga anti-Christ. Naga point out lang siya sa cross. Mao gayud. That's why kinahanglan gyud nga dapat sakto ang atong paghunahuna sa ginatawag nga cross. Okay? So, ikaduha, mali kayo ang iyang kwan nga inverted. So, layo ra kayo no? Na mo na sa mga higala nato nga dili inverted atong cross dili inverted sa mga tao inverted pero sa ato kita man nagdisenyo kita man nagbuhat kita kabalo dili sila mo interpret kun dili kita. That's why diingon si Ellen White there is a Testimonies for the Church volume 6 page 238 kinahanglan dai nga maging right yung atong pagtanaw sa cross. Nagingon diri those who, through an intelligent understanding of the scriptures, view the cross aright. Those who truly believe in Jesus have a sure foundation for their faith. So that means, nagingon diri si Ellen White nga katong mga tao or kita mga Adventist nga nagatuo kay Ginoong Hesus nga natay sigurado nga pundasyon sa atong pagtuo kinahanglan natay sakto nga panghunahuna sa cross. Okay? O kana mga kaigalaan nga kita nagatuo nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo nahatagan ta og kaluwasan og kagawasan og gipakamatarong ta sa atong Ginoo. So makita naton Brother Orval nga sala gid kag huyang kayong iyang stand nga kuwaon niya sa cross ang ginatawag nga antichrist. Kag makita naton sa Revelation 13 amo dira ang antichrist naga-pertain ini sa papacy. Kag ini naga-point out ini sa Katoliko kag makita naton sa Revelation 18 nga amo ini ang dako nga organisasyon amo ang Babylonia. Si Mrs. White naghambal sa aton nga kung kisa mabatian naton nga kita nangin Katoliko kung Babylonia gina-accuse sa mga offshoot. Pero naghambal si Mrs. White nga makita naton sa Testimony of the Ministers page 42 paragraph 1. Ang hambal dire akon basahon sa highlight, they will deceive people and mix up with their error and testimonies of Sister White. So nagagamit man siya sa mga writing ni Ellen White kag iban pa man nga hindi maayo nga mga tao and use her name to give influence their work. They make such selection from testimony as they think their twist to support their position. So gina-twist nila ang writing ni Ellen White para gina-point out nga ang Seventh-day Adventist hindi matuod kay nangin sa Babylonia. Ang hambal diri ni Mrs. White sa highlights. But those who take them in parts supply to support some theory or idea of their own. May ara sila sa mga theory, idea, para lang sa ila. Ang hambal dire ni Mrs. White to vindicate themselves in a course of error will not be blessed and benefit what they teach. To claim that Seventh-day Adventist Church is a Babylon is to make the same claim as the Satan. So, ang ginahabal nila nga ang Seventh-day Adventist Church nangin sa Katolik
kag naga-point out ini nga Babylon magkuha na kamo dira. Ang hambal ni Mrs. White nga ini man parehos kina-claim ini ni Satanas. Kani makita naton sa John chapter 8 nga si Satanas amahan sa mga butigon. So Accuser. pag makita naton si Satanas hindi manginamahan kung wala ang mga bata. Gani sila makita naton mga bata sila. Kag makita naton sa Revelation chapter 12 verse 10 nga si Satanas accuser sang katawhan sang Ginoo. Kag si Mrs. White naghambal man nga makita naton sa Testimonies of the Ministers page 41 paragraph 1. Such message will come and it will claim for them that they are sent of God, but claim will be false. For they are not filled with light, but darkness. There will be message of accusation against the people of God, similar to the work by Satan in accusing God's people. So ang gina-accuse nila nga Seventh-day Adventist is a Babylon, amo ining work ni Satanas. Kag sa Revelation chapter 12 verse 10 nga si Satanas accuser sa mga brethren, kag ini man ni work ni Satanas nga akusahan ang katawan sa Dios. Tawa bala tamo kita mga accusation na baton halin sila ang cross kuno amo ni kita kuno halin sa kay Babylonia na gani magguha kita. Pero ano ang hambal ni Mrs. White sa ila? Makita naton sa Testimonies of the Minister page 61 paragraph 2. God has a church upon the earth who are his chosen people who keep his commandments and he is leading, not a stray option. So ang Ginoo ko no may ara katawhan sa Ginoo, pero wala ay nagalid ini ginalid niya ini pero hindi option. So makita naton nga Ginoo ya nagalid sa katawan sa Ginoo. Amo ini, amo ang Seventh-day Adventist Church, pero ang Ginoo wala nagalid sa option. Gani kung aton makitan nga ang Ginoo nagalid sa aton, hindi nagalid sila. Amo si Satanas kani mga tao nga mga accuse nga nabaton nila. Brother Nerd, may ara ka sang idugang. Araw matira sa imo nabasa Brother Jit no nga ang Ginoo may ara ka sa iglesia kag giniwalay liwan ang Seventh-day Adventist nga iya ini giyahan og pilas sa una kag dira naton makita nga ang Ginoo wala naga-encourage sa division kay ang authors ng division si Satan amo na gani makita nato dito sa langit in tunga niya ang gusto sa Ginoo ya unity amo gani kita sa kay gina sa 1 Corinthians chapter 1 nga nagahapal is Christ divided? Amo na siyang question ni Paul, 1 Corinthians chapter 1:13. Is Christ divided? Kay since from the beginning makita naton ang history sa time ni Paul, may arap pagbulag-bulag. Sa time ni Ellen White, may arap pagbulag-bulag kung gina-refer niya mga offshoot. So ang prinsipyo naton is base sa Bible kag sa Spirit of Prophecy, 1 Corinthians chapter 1:13, is Christ divided? So kung mga i-continue, wala sila nag-agree si Pablo. That's why ginawi niya sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, ang panawagan sang pagkakaisa, it is only the cross. So, ang tao nag-against sang pagtudlo, kay ang focus sang cross, it represents the gospel, Jesus Christ, nga sa iyang life, Christ, death, burial, and resurrection. Amo na siyang focus sang cross. Amo na gani ginambal diri sa John chapter 12 verse 34. Diri, and if I am lifted up from the earth. So ini nga scenario gina-emphasize na siya ibayaw dito sa cross. If I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. So once na mabayaw siya sa cross, amo ni ang isang kapanawagan na magkakari sa iya ang tanan niya tao. Pero makita natin dira na ang akusasyon ni Satanas kag iyang ginagamit ang mga
aton nga mga abyan. Ito kita sa last nga topic, kag may ara siya sing ginahambal, kag aton pamatian amo ini. WCC mga isuon mo ni ang iyang logo, no? Nga adunay burag bangka dayon naay nakatungtong nga cross. Nga imong sabton mangigala nga ang tanan di ay nga mosakay sa bangka mag-adaptar o cross. Na nato nga simbolo nga ang ipatuo sa tuwa, simbolo kuno sa kamatayon ni Kristo, pero ang lalong nga rason di ay ni ana member sa WCC. Naa na ba di ay cross Oo. sa badista? Tanawa ninyo igala ang atong logo. Makita nato nga adunay gamay kaayo nga cross. So may ara siya sing conclusion nga may ara kuno dalom gid nga pag-intindi nga may ara sa ang cross adventista. Ga tago-tago lang kuno pero nga may ara gid gali dulom kag may ara pagit siya ginambal amo ini. Kanus ama ni apil ang SDA sa ON General Conference sa gitawag og WCC. On July 12, 1968, the General Conference of Seventh-day Adventists was admitted to full membership of the World Council of Churches. So nakita naton nga ang General Conference kuno nangin isa ka member sa WCC. Brother Nerd, matuod bala ina nga ang General Conference member sa WCC. Brother Nerd, ano imong mahambal sa iyang accusation sa aton? Hindi gid wala gid sang kamatuoran sa iyang accusation sa aton, Brother Jed. Gani. Kay kun aton lang tawon ang WCC kung isa aton i-search sa Wikipedia, may ara siya 350 nga mga iglesia nga nasakop sina. Kag kun imo lang tawon, gin-arrange na siya alphabetical, hindi mo gid makita dito ang Seventh-day Adventist. So may ara nga problema sa iya reference nga gingamit. So amo na ang aton i-check sa iya. Kag makita naton dire nga ang ining WCC or World Council of Churches wala gid nag-agree ang aton nga iglesia kay hindi naton makita sa membership sang WCC. So sakto gid ina nga hindi kita member sa WCC kay biskan i-check mo na sa aton nga mga reference, wala gid nagapamatuod nga member kita gani makita naton to. Ding check ko to ang iya nga gihambal. I don't know, wala diin na niya gingkwa either ginghimo-himo na niya or gingkwa lang na o ding sulat lang na to accuse us nga member kita sa WCC. Pero kung imo man ko tong WCC, sino ang Seventh-day Adventist? Both sangan hindi member ang Seventh-day Adventist sa WCC. Gani, Brother Orval, ano ang imo mambal sa iyang accusation nga member ta kuno sa WCC? Matuod bala ina? Morning, nagingon sa kasulatan, Brother Jed, Romans 1:22. Although they claim to be wise, they became fools. Pero nindot kay sa Bisaya, sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makinaadmanon na himong buang sila. So, straight to the point ang Biblia, mga kaigalaan o atong mga viewers sa Facebook, yang kaning atong igsoon, grabe gid ang iyang sa ba hiubos or kasakit sa ato nga mga Seventh-day Adventist nga mo-accuse siya nga member ta sa ginatawag nga World Council of Churches. Kung imong tanawon dito sa ilang website, kani siya nagbuot-buot lang yun ni siya sa iyang konklusyon, pero kung imong tanawon sa ilang website nga mismo sila ang World Council of Churches na nagingon the Seventh-day Adventist Church is not a member of the World Council of Churches. So kani timailan nga official siya nga website nga nagaingon nga dili ta member. Mo na siya nga ang ikaduhang punto nako, dili ta nang cross member na siya sa World Council of Churches. Sakto gid na. Kaya sa iya pagkakita niya sa cross, member na siya sa World Council of Churches.
pagan na, Roman na, mga accusation ba? Mo na nga, depende na, dili, ang cross dili siya malain, depende ra sa imong huna-huna o imong interpretasyon. Pero kita nga mga Seventh-day Adventists, we firmly believe that through the cross, pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, kita naluwas o kinahanglan ni nato ipangwali ang maayong balita, ang three angels message para maandam ang katawan, ang katawan sa tibok kalibutan sa ikaduhang pagbalik. So sakto ina Brother Orval, gani ang iyang resources hindi valid. Kay mismo si ang WCC wala nag-amin nga member ang Seventh-day Adventist sa ila. Gani ang Biblia nagambal sa usa sa aton nga makita naton sa John chapter 8 sa verse 44 ang hambal dere. You are of father the devil, and the desire of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak from his own resources. So makita nimo nga ang imo nga amahan nag-speak sang hindi kamaturan kay siya nag-speak sa iyang mismo nga own resources. Nandaw bala kay ilang own resources lang. Hindi sang resources sang mismo nga ilagid pamangkutan. Kag wala pa gid dito natugma sang iyang gina-accuse aton. Member ta kuno sa WCC. Nantawa kay si Satan amahan. Sila ang bata. Kung diin ang amahan, dira man nakasunod ang bata, makitaan sa bunga nga ara sila ang espiritu sa paka. So Brother Lloyd, ano imong mahamad kita mag-end na? Siguro ako mahambal sina sa iya Sir Jed is kanang may ara gina siguro to hambal Sir Orval, may ara gid siguro nga malain guro nga eksperyensya sa Seventh-day Adventist nga manakahambal siya sa amo sina. Kabisan gani I believe in honest heart sa iya ko pamangkin niya ko galingon wala mabasa nag-join sa World Council of Churches but because lang para mapamatud-an or para at least meron siya kuno strong evidence nga ang Adventist nangin Katoliko nangin nag-join na sa pagan worship ginhimo-himo niya na I'm sure I believe ang ginhimo-himo lang niya kay wala man sing tuod nga basihan pero nang akon nga mahambal sina sa iya kanang tayo makonsensya man siya kay for example may makakita siyang ginahimo nga video tapos may mga mahuyang gani sa pagtuo nga bag-o lang na Adventist tapos nakakita sina then ma-fall astray bangod lang sa iyang ginpanghimo then someday somehow pagbalik sa Ginoo sukton siya sa dugo sa mga tawo nga iyang na misled mahambal abi nga bangod sina amo na bang akong point sina Sir Jed nga tani makinsyaman siya no kag sa ako ang mahambal na lang in the last part na lang gid sulito na ako ng ginhambal ni Sir Orval nga maghalong kita no kay hambal diri ni Pablo ni Lucas sa binuhatan 20 bersikulo 29 nga bisan gani sa pundok na to verse 30 naghambal mag-aabot man ang tion nga sa inyo mismo nga grupo may mga tawo nga nagasugid sang binutig sa pagpatalang sa mga sumulunod ni Jesus kaagod sila ang ila pagasundon. So karon natuman gid ang ginahambal ni Lucas ini siya I believe ini prophecy ni siya or prophetic na matabo sa ulihi nga panahon. Kag karon nagakatabo gid. So kabay sa nagalantaw sining ang video ang ginhimo ni Sir Jed unta magbantay kamo kag kung panahon na abi nga magkatus inyo balay inyo anay hunahunaon kung kini siya yara basen sakto once na daw naghahambal sa hindi maayo. Pagwaon na lang guro, bisan sakit pa sa ila kay di ba to kay makapatalang imbis nga makabulig. Basi amo pang hinungdan nga di kita kapalangit or di siya kapalangit. Amo lang na to nerd. Aton nga kuwaon nga dugang kay Brother Orval kag maghatag si Brother Orval sang 1 minute man nga conclusion kag tagaan ko man si Brother Lloyd sang iyang 1 minute nga conclusion. Okay, before ko mohatag sa akong conclusion, okay. So let's go down sa we'll go down to the history and the biblical principles kanong dili kita angay
or ngano ang iglesia or why Adventists don't join World Council of Churches. May tulo ka mga reason kapag laom. Una, historical reason. After 1844, okay, there was a great disappointment, and then may mga pundok nga they unite, no? Nagsimba sila sa adlong Sabado. Then later on, they called themselves Seventh-day Adventists. So ang atong beginning, it's a humble beginning that God called His people sa kamaturan. And ang ikadua kapag laom, it's ginatawag nga doctrinal reason. Wala man ta ni join sa World Council of Churches because of doctrinal reason. Dili gyud pwede nga kita mo join nga daghan kay tagsukwahi ba. Wala gyud pagka-unite sa butang balaan o di balahan, no? So paano ta mahimong distinguish or peculiar kung kita mo join? So daghan kayo mga doctrinal reasons, no? Nganong dili ta mo suporta sa ginatawag nga union. Ikatulo nga bahin kapag laom, the political reason. Okay, unsa man ni political reason? Kita na sayod nga sa una there was a union between churches and the state. Okay, og ang religion or ang gigamit niyang state, so there was persecution. So kita nagatuo nga sa huling mga adlaw, there will be a union of church and state. So kaning gingon sa dragon, no, sa Revelation, ang land beast mo ni siya ang say tawag gani, lamp-like horns and dragon voice. So siya mag-introduce o siya ang mahimo nga katumanan nga ang kaning church and state mag-unite. So, kung imo basahon or sa Revelation that this land beast kita nagatuo nga ang America. So, this land beast, he will exercise all the power of the first beast before him. And then, later on, kita nagatuo nga kaning church and state mag-unite ug ilang i-persecute. Mo na mga kaigalaan, dili gyud pwede nga kita mo join. Kay kabalo ta sa prophecy and we are aware kung asa ni siya paadto. So kato nag-accuse, no? Wala gid siya nakahibalo sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist o propaganda lang ang iyang pandaot. So mo na siya nga I firmly believe and I agree with our leaders nga dili gyud mo join kaning World of Council of Churches. So, sa katapusan, okay, sa akong conclusion, no? Akong pagabasahon, okay, I will be conclude, no? Daghan kay ko pwede i-conclude, but I will focus sa cross. You know, mga kaigalaan, sa atong Facebook viewers, the cross is the seal of the living God placed in God's people's forehead. Seventh-day Adventist, Bible Commentary, Volume 7, page 968. Muna siyang gingon, no? What is the seal of the living God which is placed in the foreheads of His people? It is a mark which angels but not human eyes can read, for the destroying angel must see this mark of redemption. The intelligent mind has seen the sign of the cross of Calvary in the Lord's adopted sons and daughters. So katong mga katawhan nga maluwas, and we believe that we, the people of God, God will put us sign of the cross of Calvary in our mind. So kana mga kaigalaan nagapamatuod nga pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, o pinaagi ni Kristo kita naluwas. So madamo gid nga salamat Brother Orval sa imong manami nga mga punto. Brother Lloyd, ano ang imong conclusion sa sining kagabihon ka kita ma-end sa aton nga study sa sining So ako madugang dito kay Sir Orval bahin sa cross, no? Mabasahan siya sa Sons and Daughters of God. Balderi. Page 231, paragraph 2, nagambal siya. We could not be a Christian in our
world without the cross of Christ. Again, basahon ako. There could not be a Christian in our world without the cross of Christ. So, dili mag-exist ang Christianity, dili mag-exist ang Seventh-day Adventist kung wala ang cross ni Kristo. Therefore, hatagan naton pagpabugat ang cross aton di naton siya pag-ibaliwala. For example, kung makita lang abi siya sa ato ang logo nga may ara cross, it doesn't mean dayon nga pila na dayon kita, no. Kulang taon nato ang cross basta bisa pa makuton ni ang mga atheist wala nagakilala sa Dios. Once nga makita ang cross, Kristo dayon ang ilang sa ilang mind. Sa iban nga mga country like for example sa Korea or China, ay mga communist mo to sila, then kasagaran dito is not Christian. Dapat gid ang mga simbahan kumahimo may ara cross para gaperte nga kana simbahan sa mga Kristiyano. So amo na nga mahambal ko sa mga offshoot, kumahimo buligan nyo na lang kami abi sa pagkonverter sa mga yara at sa mga wala pa kabalo sa kamatuoran. Hindi nga ang mga naa na sa sulod inyo ang ayagon, di ba? At least, and by the way, bahin abi sa kanang sa logo abi sa Seventh-day Adventist nga inyong ginahatagan pagpabugat. Amo gay hambal ako kaina na before na siya nga ginhimo or before na siya nga gi-publish as logo of Seventh-day Adventist, madamo na siya nga mga what shall I say meetings nga discussion kung kini ba i-approve ni hambal sa Orval mga presidents sa kada divisions, pastors, layman kag para lang gid maaprubahan na, like for example based sa ato apod nga 28 fundamental belief before 27, tapos sa sige og Council of Church council nga itahon ang tanan nga mga pastors base may ara na discover nga truth, then maaprubahan sang tanan, like for example sa fundamental belief number 11 growing in Christ, nadugang na siya, bagulan na siya nga gindugang nga doctrine sa Seventh-day Adventist or fundamental belief kay na-discover. So kana siya nga issue nila, gindala na sa General Conference, ginususi na kagka na siya makaisunan sa mga nagapamati subong sa Facebook, hindi na siya tinuod. Amo na siya ang mga pamaagi ni Satanas sa paglimbong sa pag-ayag sa aton. So kung mahimo palihog, hindi ka mo magpati sina. So, madamo gid nga salamat Brother Orval kag Brother Lloyd. Upod natin si Brother Nert nga nawala siya kay tungod sa signal man. So, madamo gid nga salamat sa sining mga natinion nga sa diin na naka-study kita sa pulong sang Ginoo nga nahangunod sa dako nga bulig sa aton nga pagtuo kung paano kita mag-grow, especially paano kita mag-defend sa sining nga mga taho nga nagapatupa-tupa pero lobo gali sa ilang mga hunang-huna kag tagipusoon kag mangaon sa iban nga mga taho. Gani antes kita takop sa sining nga programa aton ayoon si Brother Orval sa aton nga pagpangamuyo. Gambot ta. Amo kang ginapasalamatan Ginoo sa kahayag na imong gihatag kanamo nga amo nasabtan ang mga mensahe, mga pulong nga nabasa namo sa Biblia o sa writings ni Ellen White. Nga ikaw naghatag kanamo og giya nga ang kani nga iglesia nagatudlo sa tinuod nga kamatuoran. Amen. O naay mga kaigsuonan nga sige pandaot, sige accuse sa mga di maayo Ginoo among ginaampo nga ikaw Ginoo magahikap silang kasing-kasing nga sila Ginoo mahayagan sad nga sila mo makita nila ang kamatuoran ug mobalik sila diha kanimo o kaming tanan Ginoo mapreparado sa imong ikaduhang pagpalig. Dahil kami sa among mga sala sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.